Alright, welcome back mga kadyani. Dito po muli ang inyong lingkod kadyani ng Janitor TV. Ito ang Jani Dep, usapang utang, usapang ola. So, iba yung aura natin ngayon sa likod, no? Nasa ibang lugar ako ngayon mga kadyani at namamasyal-masyal muna tayo ngayon para mawala yung stress natin sa mga problema natin dyan sa mga ola na yan. Pero bago lahat, makikipaglambing muna ako sa inyo. Pakipollow na lang po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At dahil nyo na rin, hit nyo na yung notification bell para updated po tayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang ola. So yun mga kadyani, ito lang, recently lang, no, i-share ko sa inyo na yung ilang mga legit na ola na nahiraman ko, ino-opera na ko ngayon. Hindi lang ng partial amount, hindi lang basta-basta partial amount. Parang talaga maganda yung offer sa akin na mapapadali at mas maganda yung magiging paraan ng paniningil nila. Yung tipong katulad ng sa ibang mga abusadong ola, no, na hindi nag-o-offer kahit kailan ng mga principal amount o mga nagpa-partial, pero ang totoo mas ginigipit kayo. Ito itong mga legit na ulan to, yung nahiraman ko itong Bilis at itong GCash, no. Halos 2 linggong to pera nila ako na maayos. Pero itong unahin natin si GCash, pera na ko, nag-text kanina umaga sa akin na bayaran ko na lang daw is something nasa below 1,000, nasa 800 plus something like that, no. Hindi ko na screenshot pero binibigyan nila ako ng ganong klase ng amount na babayaran nila. Gayong ang aking utang sa kanila ay nasa 1,500 pa. Pero hindi na masama, di ba? Kaya ko nang bayaran talaga. At yung offer na yon simula ngayong 15 hanggang sa November 18. Mayroong kakayahan na mabayaran dahil may sahod tayo ngayon. At actually babayaran ko siya dahil sa offer na yon. Okay? Ngayon mga kadyani, kung kayo may mga loan balance na mga ganyan at ino-offeran kayo ng mga ganitong klase ng mga ola at maganda yung bigay sa inyo, yung offer sa inyo mababa talaga, as in talagang wala na ako sa principal yung katutusin kasi halos 2,000 yung yung loan ko sa kanila, no, for almost 2 years din yan, no. Yung 2,000 na yun, pero inunti-unti ko pa rin naman yun, kaya siguro binabaan nila ng husto yung aking loan sa kanila, kaya bumaba ng hanggang 800 na lang. Pero by that, syempre babayaran natin pagkakataon na natin ito, pagkakataon ko na ito para maayos ko yung aking credit history sa kanila. Okay? Pagsasamantalhin ko na yun, babayaran ko sila. At ito namang si pangalawa na nag-offer sa akin ng principal amount at saka ng special offer, promo alert, itong si Bilis. Ino-offeran po nila ako ngayon from November 5 hanggang December 31 ng yung isa, yung unang offer sa akin, bayaran ko raw kahit 915 pesos. Pagka nabayaran ko raw yun, masasali daw ako sa isang raffle promo ticket nila, na kung saan yung raffle na yun, kapag napili ako, kung sakasakaling mapili ako mga kadyani, yung aking utang na 5,000 plus something kasama yung penalty na aabot na hanggang 9,500 something like that, yung talagang kabuuan ng utang ko kasama yung mga penalties is mawi-waive na lahat yun kung sakaling mananalo ako at magbabayad ako ng 915. Pero kung hindi ako mapipili, maaring bumalik po yun sa simula, babalik siya sa 9,500. Ganun po yun kasi rapo yun ibig nga sabihin is take a risk, susugal ka. Pero itong second offer sa akin na medyo mas pabor ako dahil nga legit na principal amount offer po ito mga kadyani, hindi ito basta-basta lang, is ino-offeran ako na magbayad ng one time payment na 5,490. At kapag po yun ang ginawa ko, kailangan buo po yun na babayaran ko at mawi-waive na po lahat ng aking penalties na 4,010. Okay, bali ang laki po na nawala, halos kalahati. From 9,500 babayaran ko na lang is 5,490. Bali almost 4,000 yung mawawalang penalty sa akin, di ba? Pero hanggang ano pa po yan, may pagkakataon pa naman na mabayaran yan. Gusto ka hanggang December 31 pa naman yung offer sa akin. Kaya ibig sabihin, pwede kong magawaan ng paraan, pwede kong gawaan ng ng paraan na mabayaran ng buo yung 5,490 at pwede ko rin isugal. Pero kung pag-iisipan ko na maigi, kung isusugal ko yung 915 at hindi ako mapili by that system, ibabalik ako sa 9,500. Parang masasayang yung effort ko, no. Medyo ako kasi hindi ako mahilig sa mga ganung labanan Gusto ko kasi by choice ako, hindi ako by luck. Ayoko yung mga sortihan lang. Kasi mas gusto ko yung sinisigurado ko kung kaya ko mabayaran niya ng buo
o kung makakausap ko sila. Pero kung sa ganun, gagawa natin ng paraan. Katulad ng ginawa ko yan sa Iyon na binayaran ko rin halos same amount din, kaso nga lang yung isa na yon is 4,500 yung sa Iyon, at ginawa ko ng parang hinaraman ko. Eto baka ganun din ang gawin ko by this kind of system na inaano nila sa akin, no offer. Ganun yun mga kadyani. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ito katulad ng mga OLA na nahihiraman ninyo, yung mga abusado, no? Hindi ganun itong mga dalawang ito. Si GCash ko sa G-Loan, nag-o-offer pa rin naman sila ng mga principal amount, lalo na kung medyo matagal na rin kayo. Siyempre kailangan nila mabawi yung kahit man na yung principal, kasi nasa third party collection na ako ng GCash din Itong si Bill is wala naman sa third party collection Sila mismo yung nag-email sa akin na magbayad ng ganun klase at magkaroon ng ganun raffle promo ticket, okay? No, para mas maliwanagan lang kayo mga kadyan, para maunawaan nyo na kapag may mga ganun pagkakataon kayo, medyo para sa samantalahin nyo na yon. Kasi pagkakataon nyo na malinis nyo, maayos nyo yung utang ninyo dito sa mga ganito klase ng mga legit na OLA, unlike dyan sa mga abusadong OLA na mag-o-offer sa inyo ng principal amount pero hindi naman nawawala yung utang nyo, instead mas lumalaki pa, mas lumalaki na, mas nahaharas pa kayo. Ibig sabihin na kahit minsan nabayaran nyo na yung principal amount at nakapagbayad na kayo ng mahigit, sabihin mo nakapagbigay na kayo ng mga 15% na tubo doon sa mga abusadong OLA, may utang pa rin kayo kasi hindi nila pagbabasihan yung ano nyo yung principal amount na naibayad. Pagbabasihan nila kung ano yung kanilang tubo na gusto nilang kunin sa inyo, kung ano yung gusto nilang makuha sa inyo. Ganun po yun. Pero nyo kahit wala kayong utang sa mga yan, gagawa nila ng paraan na magkautang, di ba? Hindi katulad itong mga legit. Kaya nga hangga't maaari ayusin natin kung sakaling tayo may mga utang sa mga ganitong klase ng mga OLA. Samantalahin natin gumawa ng paraan. Mas unahin natin itong mga ganitong klase ng OLA na ayusin, kasi itong mga to magkakaroon talaga tayo ng credit score na mababa. Masisira yung credit history natin sa CIC. Medyo maapektuhan talaga tayo kung sakasakali maglo-loan kayo sa mga banks, mas maaaring maging basihan, lalo na kung legit ito, submitting na accessing entities pa yan, si Bilis, pati si GCash. Alam ko kasi parang sa Fuse yung pagka sa G-Loan, Fuse Lending yung alam ko may hawak sa kanila. And then yung submitting entities na ito, nagpapasa na sila doon sa CIC. Yung accessing entities naman, may kakayahan sila makita kung ilan talaga yung utang ninyo, kung gaano karami yung utang ninyo, kung magkano ba talaga yung naging utang ninyo. Yun ang pagkakaintindi ko, hindi ko pa masyado na re-research about the accessing entities. Medyo pag-aaralan ko pa talaga kung ano yung sistema ng accessing entities ng CIC. Pero yung submitting entities, sila po talaga yung mga nagsasubmit kung tayo may mga loan na hindi nabayaran, may mga loan tayo na nagkautang sa iba't ibang klase ng mga financing corporation, lending corporation, mga online lending platforms, mga ganyan, at accredited din na hindi pwede yung porket OLA lahat kasali, hindi. Ilan lang po, at medyo marami rin naman yung mga rehistrado sa CIC, okay? Para maging ano lang sa inyo. May share ko lang sa inyo ngayong araw na ito para magkaroon kayo ng ideya kung sakasakaling kayo receive din kayo ng mga ganitong klase ng email sa inyo. Gawan nyo na ng paraan ko sakasakali para maayos nyo na yun sa utang nyo sa mga legit na OLA. So yun mga kadyani, itong yung lingkod kadyani ng Janitor TV, ito ang Janitep, usapang utang, usapang OLA.